Okay. So as I have said that this will be, ito na po yung ikalawang, ito po yung parang 2 days na magiging session natin. Last 2 days session natin for inductive Bible study. We will try to make another example of how indeed to study the Bible inductively. Okay. I hope and I pray na natututo po tayo sa mga session na ating pinagdaanan. No? I hope and I pray kasi hindi tayo pwedeng magtagal lagi dito sa inductive Bible study because we want to achieve more. Sabi nga natin dito sa at i-maximize natin yung time natin together. No? So sa mga susunod na linggo, sabi ko nga every Monday ang magiging session natin is all about discipleship, and then Wednesday we will be having Bible study. Okay? Now, today what we will be talking about is another example. No? Dito natin talaga matututunan, and I will give you another example how to make an inductive Bible study of a certain passage doing yung tinatawag nating observation, interpretation, and application. Okay? Now, let me just proceed. As we have said, sabi nga natin, paulit-ulit ko sinasabi at ito yung gusto kong tumanim sa puso't isipan natin, na every now and then that we do an inductive Bible study of a certain passage, meron tayong sinusunod na mga bagay, ang tinatawag nating observation, interpretation, or correlation, and then application. So maraming beses na nating itong patuloy na binibigyan ng emphasis na kapag sinabi nating observation, ang ibig sabihin nun, what does this say? No? Anong sinasabi nitong passage na ito? No? So it means to say, kailangan nating alamin kung ano yung original mensahe ng writer, kung bakit niya isinulat yung libro na yon. No? So we need to know what does this passage says in those times. Hindi po ngayon, kundi nung mga panahon na yon. Kasi yun na isinulat ng mga panahon na yon sa isang particular na tao at may dahilan bakit ibinigay yun ng ating Panginoon Diyos. Kaya iintindihin natin yan. So when we observe that, we have to observe yung historical context, kung bakit, saan nangyari, kung kailan nangyari, sino-sino yung mga nandoon. So dito natin gagawin yon sa observation. So what does this say? Pag interpretation naman, ibig sabihin, lagi nating tatanungin is that what does this mean? Magkaiba po yun. Yung observation, ano sinasabi nito? Pagkatapos, pag we talk about interpretation naman po, ano ang kahulugan nito? Okay, so yung una, ano ang sinasabi nito? Pangalawa, when we talk about interpretation, ano ang kahulugan nito? Okay, pag sinabing correlation, ano ang sinasabi ng ibang mga passages patungkol dito? No, titingnan natin, i-correlate natin yung pinag-aaralan natin na passage sa ibang mga scriptures or sa ibang mga passages na nagsasabi ng katulad noon. Okay? So yun yung gusto natin, kino-correlate natin. Yung para bang tinitingnan natin yung ibang mga passages o ilang mga katuruan sa Bible na may patungkol doon sa pinag-aaralan natin. So pag sinabing application naman, ano ang sinasabi nito na pwede kong i-apply sa aking buhay ngayon? Kung baka sa kukunin natin yung mga principles na ibinigay ng mga panahon na yon at dadalhin natin yon at paano natin i-apply o paano natin ipamumuhay yung mga application na yan o principles na nakita natin doon sa ating interpretation. Okay, so mahalaga po na talagang magkaroon ng application, hindi lang po na we want to understand and interpret the word of the Lord, pero bakit gusto nating maintindihan at magkaroon ng nararapat na kahulugan nun is because gusto natin ipamuhay at yun na i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang tagapagsunod ni Jesus. Okay, natatandaan po natin, no? Recorded po lahat yung mga sessions natin. You can go always to dun sa mga na-record na natin, no? And today I will give you another example, no? At sabi nga natin, kung hindi man natin tumatapos, tatapusin natin on Wednesday. We will do again an observation, interpretation, and application ng isang passage. Okay?
And I hope and I pray as we do again this, I hope na talagang maintindihan na natin on how indeed how to do an inductive Bible study of a certain passage. Okay? Now, tonight, ang ating pong pag-aaralan is yung Mark chapter 2 verses 1 to 12. Magkakaroon po tayo ng observation, interpretation, correlation at application nitong passage na ito. Ano bang pinaka-tema o pinaka-storya nitong Mark chapter 2 verse 1 and 12? Ito ay naglalaad on how Jesus Christ forgives and heals a paralyzed man. Dito natin makikita, siguro very familiar na kayo dito sa passage na ito kung paano pinatawad ni Jesus at pinagaling niya yung isang paralytic man, yung isang paralyzed man. Okay? Now, we will do now the observation. What does the passage says? Okay? I hope and I pray that, sabi ko nga, inuulit-ulit ko, I hope na ang key talaga para makuha natin ang interpretation natin ng mga passages na gusto nating pag-aralan, nakasalalay yan on how we do observation. Kaya bigyan nyo lagi ng pansin at oras yung observation kasi dito natin makukuha lahat yung mga meaning at ang mga bagay na kahulugan patungkol doon sa mga verses na ating pinag-aaralan. At maraming beses ko na pinakita sa inyo on how to do an observation of a passage. At sabi ko nga, when you do an observation, ang lagi nating tatanungin, what does the passage say? Ano ang sinasabi nitong passage na ito? At dito tayo gagawa ng mga question and answer na lagi nating isusulat kasi from those question and answer doon natin makukuha yung mga meaning ng ating mga passage na pinag-aaralan. Okay? Now let's take note, pinag-aralan natin sa isang mga guideline na ating natutunan o binibigyan ng pansin kapag tayo po ay gumagawa ng inductive Bible study, we always consider yung parallel passage. Pag sinabi nating parallel, yung mga lalo tigit sa lahat pag gospels, pag gospel, di ba meron tayong 4 na gospel, yung Matthew, Mark, Luke and John. So may mga cases na especially sa Matthew, Luke and Mark na may mga kahilintulad na isinulat ang mga author patungkol sa mga istorya na nangyari doon sa gospel accounts. Kaya when we study now Mark chapter 2 verse 1 and 12, makikita natin na yung isinulat ni Mark ay makikita rin natin sa Matthew chapter 9 verse 1 and 8 at saka sa Luke chapter 5, 18 to 26. Now, bakit natin kinukonsider yung mga parallel passages? Kasi sabi ko nga nung last time, nung pinag-aralan natin yung isang passage, na may mga bagay o may mga isinulat sa isang ng mga author, kagaya ni Matthew, na sometimes hindi natin makikita yun sa ibang mga gospel account na isinulat ni Mark at ni Luke. Meron namang may mga sandali naman na si Mark nagsulat siya ng additional na wala sa Matthew at wala rin sa Luke. Kaya dito natin napaka-importante that we take note na kailangan din nating basahin at pag-aralan yung mga parallel passages na nagsasaad ng mga the same story na ating pinag-aaralan. Kaya tonight, ang ating gagamitin na passage ay yung Mark chapter 2 verse 1 and 12 na yun din ang makikita natin the same story sa Matthew chapter 9 verse 1 and 8 at saka sa Luke chapter 5 verses 18 to 26. Okay, so napakagandang i-take note po yon. So dapat ganyan ang tayo mag-aaral. Titingnan natin, ikino-correlate natin sa mga ibang mga passages na nagsasaad ng katulad nino, lalo tigit sa lahat kapag mga patungkol sa gospel account. Okay? Now, let's now read Mark chapter 2 verse 1 to 12. Ang sabi po dito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard he had come home.
They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Okay. Now, sa mga natutunan natin so far, ibig sabihin, bago tayo gumawa ng observation, no? Pinauulit-ulit ko, bago tayo gagawa ng observation, intindihin muna natin yung passage. Word for word, sentences, yung mga sentences, yung structure po nung passage, no? Hindi tayo gagawa ng observation hanggat hindi natin naiintindihan kung ano yung sinasabi ng istorya o kaya mo nang banggitin yon na hindi nakatingin sa Bible mo. Yung para bang kaya mo nang iistorya yung nangyari na hindi nakatining at para bang isineshare mo na yan sa tao, ibig sabihin no, naunawaan mo yung ano yung binasa mo. So kung tatalagilin natin yung sinabi natin dito sa Mark chapter 2 verse 1 and 12, mga ilang araw daw nang nakalipas nang si Jesus ay pumasok na muli sa Capernaum. At ang mga tao narinig nila na siya'y umuwi sa lugar na yon. So ang ginawa ng mga tao, they gathered, na sila ay nagtipon, na ang kanilang bilang ay napakarami, na nung sila ay pumasok doon kung saan si Jesus ay nandoon, wala ng lugar para makapasok sila, not even kahit sa labas ng pintuan. At nung nakita ng Panginoon na napakarami sila, doon ibinahagi ng Panginoon yung mga salita sa kanila. Now, sabi dito, merong mga ilang tao na dumating at may karga-karga na dala-dala nila isang paralyzed man at sila'y apat. Dahil hindi sila makapasok at dalhin yung paralytic man kay Jesus, dahil sa dami ng tao, ang ginawa nila, pumunta sila sa tuktok ng lugar o ng bahay at gumawa sila ng butas or opening doon sa tuktok kung saan si Jesus ay nakaupo. At nung sila ay nakagawa ng opening, ibinaba nila doon yung tao sa pamagitan ng kanyang mat. Nung nakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus dun sa paralyzed man, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Nung narinig yon ng mga teachers ng law na nakaupo din doon, sinabi nila sa kanilang mga sarili, "Ano itong sinasabi nitong taong ito? Siya ay nagba-blasphemy. Sino ba ang dapat makapagpatawad kundi ang Diyos lamang?" So, immediately, alam ng Panginoon in His Spirit that merong ganong klaseng pananaw ang mga teachers of the law sa kanilang puso. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyang mga bagay? Ano ba ang madaling sabihin dito sa taong ito? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka, dalhin mo ang iyong banig at lumakad ka?" Pero dahil gusto kong ninyong malaman na ang Son of Man ay may authority sa lupa upang magpatawad ng kasalanan, sinabi niya sa tao
doon sa taong paralytic man, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, dalhin mo yung banig at umuwi ka. At sabi dito sa verse 12, itong taong ito ay tumayo, kinuha niya yung kanyang banig, at siya'y umalis doon na nakita ng lahat ng tao. At nung nakita ito ng lahat ng tao, pinuri nila ang Diyos at ang sinasabi, ngayon lang kami nakakita ng ganitong bagay. Okay, so yun po yung sinabi ng ating verse, no? Para bang yung inintindi na muna natin yung verses, ito pala yon. Kung gusto nyong, kung English, Tagalogin ninyo. Ngayon, kung English, Tagalog naman yung Bible mo, so sigurado naman, maintindihan natin yon, no? So, not unless English yung Bible mo, but then, if Tagalog, so we don't need to say it in Tagalog, but then intindihin lahat lang natin at unawain yung passage para lubos na nating maintindihan kung ano sinasabi noon. Okay, so that is Mark chapter 2 verses 1 to 12. Okay, now we will do an observation of this, and just pay attention to the screen if you are just listening. Anyway, kung kayo nagtatrabaho pa, just pay attention to what I'm saying. But if you are not, then pay attention also to the screen. Okay, who are the characters in the story? Sino yung makikita nating mga tao na very visible doon sa istorya? Kasi napaka-importante na malaman muna natin yung mga tao behind the story. At dito natin makikita na pagdating doon sa plot ng istorya, kailangan natin maintindihan ano ba ang plot. Pag sinabi nating plot, ano yung setting ng istorya? At sa setting ng istorya, nandyan yung mga tao, kailan nangyari, at saan nangyari. So who are the characters in the story? Dito natin makita sa passage natin, mga kapatid, ang mga karakter dito sa istorya na ito ay si Jesus Christ. And then nakita natin din sa passage that there is a large number of people or crowd, na napakaraming tao o madla. Nakita natin yung sa storya. At nakita rin natin that there are men carrying a paralyzed man. No? Bukod dun sa large number of people or crowd, we saw, nakita natin that there are 4 men na may dalang paralyzed man. Okay? And then nakita natin din yung paralyzed man, and then yung teachers of the law. Okay? Now, there is something that we have to add later. Kasi dito kinuha lang natin tong characters na ito sa Book of Mark. But then mamaya may idadagdag tayo dyan na hindi natin nakita sa Book of Mark, na makikita natin sa ibang parallel passage kagaya ng Matthew at San Luke. Kasi sabi nga natin kanina, itong istorya na ito ay makikita rin natin sa Matthew at saka sa Luke. Okay, so dito, hindi ko muna dinagdag yon kung sino yung kulang dyan, but then makikita natin, mamaya bibigyan natin ng pansin sa ating pong observation. Okay? Now, yung plot, ipipinta muna natin yung pinaka-setting ng istorya. So, nandito si Jesus, nandun yung maraming tao at madla, and then nakita natin doon, nandun yung mga kalalakihan na may dalang paralyzed man, yung paralyzed man, tsaka yung mga guro ng kasulatan o itinatawag ng teachers of the law. Now, where was Jesus in the story? Nasaan si Jesus dito sa istorya na ito? Now, nakita natin doon sa start, doon sa ating passage, that Jesus was in Capernaum. Malinaw na sinabi doon sa umpisa pa lang nitong ating verse, no, sa Mark chapter 2 verse 1, na Jesus was in Capernaum. Okay, so nandoon siya, nangyari ito sa Capernaum. And when the story, kailan ito? So doon nangyari itong story nito, kailan ito nangyari? Okay, makikita rin natin doon sa ating verse kanina that a few days after Jesus entered again Capernaum. So ito ay nangyari mga ilang araw pagkatapos na pumasok na muli si Jesus sa lugar ng Capernaum. So kung siya ay pumasok nung isang araw, mga ilang araw pagkatapos noon, doon nangyari itong
istorya na ito. So hindi natin alam kung ilang araw makalipas nung si Jesus ay pumasok sa Capernaum, pero ang sinabi dito, few days, no? A few days after, pagkatapos nung si Jesus ay pumasok sa Capernaum, ito raw ay nangyari. So yan po yung plot ng ating story, no? Ito yung mga characters, nangyari yan sa Capernaum, at yan ay nangyari noong mga panahon na pagkatapos o ilang araw makalipas nang si Jesus ay nagpunta o pumasok ng Capernaum. Okay? Now, let's go now to verse 1. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, yung nga sinabi ko kanina, no? Kung kailan, a few days later, saan, when Jesus entered Capernaum. So, it happened in Capernaum a few days later when he entered this place. So, nakita natin yung where and when. Okay, so dito, a few days later when Jesus again entered Capernaum, sabi dito, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. So dito sinasabi ng verse 1 and 2, pagkatapos daw ng mga ilang araw na makalipas ni Jesus ay pumasok na muli sa Capernaum, narinig ng mga tao na siya'y umuwi na muli sa lugar na yon. Okay, nagtipon sila sa isang napakalaking bilang na wala nang malugaran doon sa lugar kung saan nandun silang lahat, kahit doon sa labas ng pintuan, at doon daw ay itinuro ng Panginoon o pinahayag ng Panginoon ang mga salita sa kanila. Okay, so yun yung sinasabi dito sa verses na ito. Okay, now let's proceed to our what does this verse 1 and 2 says. So where is Capernaum? Dapat malaman natin, saan ba itong Capernaum? Kasi gandang bigyan to take note that kapag mayroong mga places na nakita tayo doon sa passage na pinag-aaralan natin, napakaganda na bigyan natin ng proper understanding kung ano ba itong lugar na ito at saan ito nandoon. Okay, so where is Capernaum? So Capernaum, kung pag-aaralan natin, so sabihin natin, paano kayo malalaman, Pastor? So kung hindi man sinabi yan, kung wala kayong mga Bible map sa inyong mga Bible, no? Meron kayong mag-Google lang kayo, type niyo Capernaum in the time of Jesus Christ. So lalabas doon yung mga iba't ibang mga details, no, patungkol sa Capernaum. So Capernaum pala was a city located in the northwest shore of Sea of Galilee. So very very familiar sa atin tong Capernaum kasi it is located on the northwest shore of the Sea of Galilee. So alam natin sa Sea of Galilee, very familiar yan, Sea of Galilee in the ministry of Jesus Christ, no? Alam natin diyan tumawag si Jesus Christ ng mga first disciples sa Sea of Galilee. Kaya itong Capernaum ay malapit ito, o it was a city na situated on this shore of the Sea of Galilee. Malapit siya sa Sea of Galilee. Okay? Now, Capernaum, kung titingnan din natin, was also the home of Peter, Andrew, and where Jesus called them to follow him. So dito nakatira sila Peter and Andrew. Alam natin si Peter and Andrew ay magkapatid sila. Sila ay mangingisda, no? Matatandaan natin sa Matthew 4:18 to 20. Dito sa lugar na ito sa Capernaum, on the Sea of Galilee, nung sila ay nangingisda, doon sila tinawag ni Jesus upang sila'y sumunod sa kanya, no? Kaya very memorable po yung Capernaum. Kaya dito pa lang nagkakaroon na tayo ng mga study about the place. No, where is Capernaum? It is located in the northwest shore of Sea of Galilee, at dito rin itong lugar ng Capernaum, dito nakatira kung saan naninirahan si Peter and Andrew, at doon din sa mga lugar na yon sila tinawag ng Panginoon upang sumunod sa kanya bilang kanyang mga disciples. Okay? Makita natin yan sa Matthew 4 verses 18 to 20. Okay? Now, Jesus also found Matthew, a tax collector, in Capernaum and called him to follow. So dito, very, very memorable itong Capernaum kay Jesus Christ. Kasi karamihan sa kanyang mga disciples, dito niya tinawag sa lugar na ito. At later on,
sa Matthew chapter 9 verse 9, makikita natin that after Jesus Christ called Peter and Andrew, dito niya rin tinawag sa lugar na ito ang isang tax collector in the name of Matthew. Okay? Yung nagsulat ng Book of Matthew. So, kaya makikita natin na dito sa Capernaum din, nagtatrabaho si Matthew as a tax collector at dito rin siya tinawag ng Panginoon upang sumunod sa kanya bilang isang disciple of Jesus Christ. Dito rin sa Capernaum, sinabi sa Matthew 8:5 na kung saan napakaraming mga miracles na ginawa at ipinakita ang Panginoon. Kaya itong Capernaum is so memorable, no? It is somehow very famous na makikita ninyo lagi yan in the Bible, especially in the gospel accounts. Kasi hindi diyan yung pinaka place kung saan makikita natin na tumawag si Jesus ng kanyang mga disciples, but at the same time, dito natin makikita na napakaraming mga miracles na nangyari at naganap sa pamamagitan ni Jesus dito sa lugar na ito sa Capernaum. So dito siya nag-perform ng napakamaraming miracles sa lugar na ito. Okay? Now, what the people heard, no? Ano yung narinig ng mga tao, no, when about Jesus Christ? So what the people heard, sabi dito sa verse 1, they heard that Jesus had come home, no? Sinabi dun sa verse dito sa verse 1 na nung pumasok si Jesus umuli sa Capernaum, nalaman ng mga tao na siya'y umuwi sa lugar na iyon. At ang ginamit na word dito na we need to take note ay they have heard that Jesus had come home. No? Ibig sabihin, ang binanggit yon, yung lugar na yon is considered to be Jesus' home. Okay? So ibig sabihin, yung Capernaum, why it is so special also in the Lord Jesus Christ? Because it is considered to be a home of Jesus Christ. Okay? Kaya dito natin makita na laman ng mga tao na siya'y umuwi na muli sa kanyang bayan, no? Sa kanyang parang home place. Kaya maiko-consider natin ang Capernaum ay isang home place ni Jesus Christ. Now, ang tanong natin, why Capernaum was considered Jesus' home? Kasi sinabi dito sa verse 1 that it is a place where, sabi doon, that people heard that he had come home. It means to say, Capernaum is a place that Jesus considered to be a home to him. Okay? Yung para bang ito ay parang tahanan niya o dito siya talagang parang nanirahan, no? At dito natin makikita na bakit Capernaum samantalang alam natin na si Jesus ay lumaki sa Nazareth. 'Di ba? Doon siya lumaki, no? At doon siya nag-spend more of his time sa Nazareth. Kaya nga tawag kay Jesus Christ is Nazarene, no? Kaya nga dito maaring magtataka tayo bakit kinonsider na home place ang Capernaum kay Jesus Christ samantalang siya ay lumaki sa Nazareth. Now, to explain that, mga kapatid, napakaganda na i-google ninyo ito o pag-aralan ninyo kasi magtataka tayo bakit nga na-consider na home place ang Capernaum. Pero sa inyong kung magsasaliksik tayo, mga kapatid, dito natin maunawaan na ang Capernaum was the chosen home city of Jesus pagkatapos nung siya'y pinalayas ng mga religious leaders sa Nazareth. Diba? Nung tinaboy siya kasi nga he started now to preach in the synagogue sa Nazareth, and then people already rejected him during those times. No? That's why he was driven out of Nazareth. And that because of that, doon siya pumunta sa Capernaum where he stayed, no? Dito natin makikita na yung Capernaum became a home city or became a home place to Jesus pagkatapos siya ay pinalayas ng mga religious leaders o officials sa Nazareth. Okay? So yun po yung explanation dito kung bakit diyan siya nagpunta sa lugar na yan. Kaya dito natin makikita that narinig ng mga tao na siya'y umuwi na sa kanyang lugar
o kanyang maki-consider na home place. Okay? Now, ano pa sinabi dito? How many people gathered when Jesus entered Capernaum? Mga ilang tao daw ang nag-gather doon. Ang sabi, large number of people. Ang sinabi doon, no? So, large number of people gathered when Jesus entered Capernaum. So, why large people gathered in the place? Bakit napakaraming tao ang nagtipon sa lugar na yon kung saan si Jesus ay nagpunta? Because there is a why large people gathered in the place, because they heard that Jesus had come home. Ibig sabihin, kumalat yung balita at ito'y nakarating sa iba't ibang lugar, sa lugar na yon, na siya'y umuwi na sa kanyang bayan, no, na maituturing na home place sa Panginoon, no? So ito ay narinig ng napakaraming tao, kaya dahil sa maraming tao ang nakarinig ng balita na yan, itong mga taong ito ay nagtipon sa napakalaking o napakaraming number. Okay? So ito yung kaya makikita natin, may implication yan mamaya sa ating interpretation, kaya take note of that. No? So why large number of people gathered in the place? Bakit napakaraming tao ang nagtipon? Kasi narinig daw dito, narinig nila na siya'y umuwi na sa kanyang bayan o sa kanyang home place. Okay? Now, Jesus, bakit maraming tao ang nag-gather is because Jesus was well known in this place. Kakilala siya ng mga tao dito kasi nga this was his home or chosen city or a chosen home after he was sabi nga natin pinaalis sa Nazareth, no? Kaya dito sa lugar na ito, marami ang nakakakilala kay Jesus. Marami ang perhaps marami ang sumusubaybay sa kanya kasi sabi nga dito, dito siya na tumawag ng napakaraming mga apostles, ng disciples, at dito rin siya gumawa ng napakaraming mga miracles. Kaya maraming tao ang naka-witness siguro, nakarinig ng mga miracles na yan na ginawa ni Lord sa Capernaum. Kaya dito masasabi natin na kumalat itong yung kanyang pangalan sa lugar na ito, at higit sa lahat, siya'y kakilala ng mga tao dito. Kaya nung nalaman nila na siya'y umuwi sa bayan na ito, na maituturing bayan niya rin, ay itong mga taong nakakakilala sa kanya at yung mga taong nakarinig ng balita, ito ay nagsama-sama sa isang lugar at sinabi doon, they are so large in number. Okay, so that explains, no? Yun yung sinasabi dito sa verse na ito. Para bang ini-expound lang natin yung sinasabi dito sa mga verses na ito. Okay? Now, let's go ahead. What happened when large people came? Anong nangyari nung napakaraming tao nagtipon sa lugar na yon? Sabi doon sa verse na yan, sa verse 2, there was no room left, not even outside the door where Jesus was. So nung pumasok si Jesus sa isang lugar, sa isang tahanan o sa isang lugar, wala nang lugar upang pumasok ang kahit sino man, kahit daw sa labas ng pinto. It means to say full pack yung lugar. Okay? So dito natin makita kasi large people came, heard, and then they gathered together, and then ang masama lang noon is that they cannot be accommodated all doon sa lugar. Kaya nga it was full pack because there was no room already, wala nang lugar para sino man ay makapasok kahit sa labas ng pintuan kung saan nandun si Jesus. Okay? So what did Jesus do when large number gathered to the place where he was? Anong ginawa ni Jesus dito sa verse na ito? Sabi doon, he preached the word to them. Ipinahayag daw ng Panginoong Jesucristo ang salita, salita ng Panginoon sa lahat. Okay? So he preached the word to them. So yun yung nakita natin dito. Okay? Now, let's move to verse 3 and 4. Okay, sa verse 1 and 2, yun yung nakita natin, no? Kung sa ina-analyze lang natin yung mga verses, iniintindi, question, nagbibigay tayo ng answer. Okay, now let's go to verse 3. Some men came bringing to him a paralyzed man, okay, carried by 4 of them.
Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. The man was lying. Okay, nakita natin sa verse 1 and 2, naalaman ng mga tao sa balita na si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan, na maituturing niyang bayan. At dahil marami nakakilala sa kanya at dahil naging famous na ang pangalan niya sa lugar na yon, sa mga maraming niya nagawang mga miracles, maraming tao nagtipon, at dahil maraming taong nagtipon, ang lugar kung saan nandun si Jesus ay punong-puno ng tao na wala ng lugar pati sa labas ng pintuan. Ngayon, tutuloy natin story. Ngayon, ang nangyari daw, may mga ilang kalalakihan na may bit-bit daw ng isang paralyzed man at sila ay 4. Okay? Dahil hindi na nila mailapit yung taong paralyzed man kay Jesus dahil sa napakaraming tao, sabi dito, ang ginawa nila, pumanik sila sa taas kung sa bubong nung saan nandun si Jesus at gumawa sila doon sa bubong at ng opening, okay, ng butas upang doon nila palulusutin yung tao sa pamamagitan ng kanyang banig, kung saan nandoon yung taong paralyzed. Okay, so yun yung sinasabi dito. Dahil hindi na sila makapasok, may bit-bit silang isang paralyzed man, 4 sila, dahil napakaraming tao, hindi na sila makapasok. Kaya ang ginawa nila, pumanik sila sa roof, dala-dala nila yung paralyzed man, naggumawa sila ng opening o butas doon kung saan, at yung butas na yon ay kayang ipalusutin yung tao na nakahiga doon sa mat, at ito ay ibababa nila kung saan nandun si Jesus. Okay, so yun po yung nakita natin dito sa verse 3 and 4. Okay, maliwanag na maliwanag. Okay, let's ask, what happened next? Anong nangyari nung nakarating sa mga tao na si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan? Ang sinabi dito, some men came bringing a paralyzed man. No, yun yung nakita natin. Okay, how many were they? 4 of them. Ang sabi doon, 4. So 4 yung nagdadala kasi sinabi sa verse 2, they are carrying a paralytic man and they are 4 of them. Okay? Why the men came with a paralyzed man? Why the men ay pumunta sa lugar na yon with a paralyzed man? They want the paralyzed man to get to Jesus. Kasi ang sabi dito, no, malinaw na malinaw, since they could not get him to Jesus. Ibig sabihin, ang intention nila ay dalhin itong taong itong paralitiko kay Jesus. At dalhin niya ang taong ito kay Jesus. Kaya lang hindi nila ito madala sa kanya dahil punong-puno ng tao. So, ang intensyon nitong 4 na ito, bakit nila dinala itong paralytic man, is that gusto nila itong dalhin kay Jesus. Okay? So yun po yung reason. Okay? Okay, what happened next? They could not get the paralyzed man to Jesus. Hindi nila maidala itong paralyzed kay Jesus. Okay? Bakit? Why they cannot get him to Jesus? Dahil of the large crowd and the place was full that there was no room anymore to enter in. So yun yung sabi. Dahil dahil punong-puno na ng tao yung lugar na yon, hindi na nila maipasok itong may sakit na paralitiko dahil punong-puno at wala ng lugar para maipasok siya at dalhin siya sa Panginoong Jesucristo. Okay? So what did the men do to get the paralyzed man to Jesus? Anong ginawa nila para dalhin ang paralitikong taong ito kay Jesus? Anong ginawa nila? Verse 4, they went up in the roof and made an opening by digging through it and lowered the mat. Okay? No, so gumawa sila ng opening sa tuktok ng bubong kung saan nandun si Jesus sa loob, at yung butas na ginawa nila ay tamang-tama para doon ibababa itong taong ito na nakahiga sa mat at ilo-lower nila yung banig at para ito ay madala nila kay Jesucristo. Okay? Now, let's proceed to 5 and 6. When Jesus saw their faith,
He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Okay, ano naman sinasabi dito sa 5? Okay, nung binaba nitong apat na ito doon sa butas sa bubong itong man na nakahiga sa banig na paralitiko, at nung tamang-tama ito ay lumatag at nadali nila itong taong ito kay Jesus, at nung nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, okay, sinabi niya sa paralitikong tao, "Anak," sabi doon, "son, your sins are forgiven." Okay? Now, marami nagsasabi, kaninong pananampalataya o kaninong faith ang nakita ni Jesus? Okay? Now, ang linaw-linaw po sa sinabi sa verse 5, when Jesus saw their faith, ibig sabihin marami. So hindi po yung faith nung paralyzed man ang nakita ni Jesus, kundi yung faith nung apat na tao. Kasi hindi naman sinabi dito, Jesus saw the faith of the paralyzed man. Although siya ang kinausap ni Lord nung nakita niya ito. So, but then sabi doon, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Pero hindi sinasabi dito that Jesus saw the faith of the paralytic man, pero ang sinabi doon, Jesus saw their faith. Maaring kasama din doon yung paralyzed man, pero hindi lang siya, kundi lalo tigit sa lahat, yung apat na nagdala sa kanya. So Jesus saw their faith. Ibig sabihin, taking note yung pronoun na yan, there, ibig sabihin, hindi lang isang faith yan, kundi maraming faith. So ibig sabihin, it may be the men plus the paralytic man, or just the 4 men only. So dito natin makikita, so when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Nung sinabi ni Jesus Christ, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na," yung mga teachers na nakaupo dun sa lugar na yon ng law, inisip nila sa kanilang mga sarili, and they try to think to themselves, bakit sinabi ng taong ito ang mga katagang yon? He is blaspheming. Bakit blaspheming? Kasi who can forgive sins but God alone? So it means to say, sa mga teachers of the law, it is only God who can forgive sins. No? Who can forgive sins but God alone? Ibig sabihin, why kinukonsider nila si Jesus na nag-blasphemy? Kasi they think, they see Jesus Christ as just a man, no? Hindi nila tinuturing na si Jesus ay Diyos, at nakikita lang na siya ay tao. So wala siyang karapatan na magpatawad ng kasalanan ng tao. Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad. Yun yung iniisip nila sa sarili nila kasi they are religious leaders, no? At yan din ang itinuturo doon sa law, in the old sa Mosaic law, that it is God who can forgive. No man can forgive sins, no? At dito sinasabi dito pa lang may lumalabas na interpretation na kagad na sa mga religious leader, although hindi pa tayo nag-i-interpret, pero by just studying, meron ng interpretation na dito sa mga teachers of the law, dito natin makikita na ang kanilang pananaw kay Jesus ay hindi siya Diyos, na siya ay only man, at dahil siya ay tao, wala siyang karapatan magpatawad ng mga kasalanan because ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad. So yun po yung sinasabi dito, may interpretation. So makikita niyo mga kapatid, kapag doon pa lang sa observation, kapag hinihimay-himay ninyo, meron ng mga lumalabas na interpretation eh. Doon pa lang meron na when you do an observation. Kagaya ng sinabi ko, no? When by taking note only who can forgive sins but God alone, ibig sabihin, nandoon na yung question kagad kay Jesus Christ na ang Diyos lang ang may pwedeng magpatawad, kaya wala siyang kakayahan na magpatawad dahil ang tingin ng tao sa kanya, ng mga teachers of the law, he is just a human being. Okay? Although hindi sinabi yan dyan sa verses na yan, pero yun
Ibig sabihin, yun yung parang iniisip ng mga teachers of the law in those times na wala siyang karapatan magpatawad ng kasalanan kasi ang Diyos lamang ang nagpapatawad. Okay, so yun po yun. Okay, so what did Jesus saw from what the men did? Ano ang nakita ni Jesus doon sa ginawa ng mga kalalakihan? Ang sabi dito, Jesus saw their faith. Nakita daw ni Jesus ang kanilang pananampalataya. How did Jesus respond to what he saw? Ngayon, nung nakita ni Jesus Christ, yung kanilang pananalig, yung kanilang pananampalataya, ano ang ginawa ni Jesus? How did Jesus responded sa kanyang nakita? Sinabi niya doon sa paralytic, ang sabi doon sa verse, sinabi niya doon sa paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Okay, anak, yung mga kasalanan ay pinatawad na. Okay, so yun yung sinabi. Yun yung response ni Jesus Christ nung nakita niya yung faith nung mga kalalakihan na nagdala doon sa paralyzed man. So who were sitting in the place along the crowd? Sino yung mga nakaupo daw doon sa crowd? At ang nakita natin dito sa verse 6 ay some teachers of the law were sitting there. Okay? Now, sabi nga natin kanina, ang kahalagahan bakit tinitingnan natin yung mga parallel passage na kagaya din na sinasabi sa ibang mga gospel account is that dito sa Mark, ang sinabi lang dito, mga teachers of the law were there. We're only there, no? Itong mga teachers of the law ay parte ng large crowd na nagtipon kung saan nandun si Jesus. Yun yung sinabi sa Mark. Wala silang sinabi na ibang tao. Pero kung makikita natin, sabi ko nga kanina, ang kahalagahan kapag tinitingnan natin sa ibang mga parallel account na merong ganung klaseng story din sa gospel, sa Gospels, no? Sa Luke na sinasabi dito, kung saan natin makikita na it is a parallel also to this verse, makikita natin, sorry, I didn't forget the chapter, pero sa Luke, kung makikita natin kanina, based on what I have said kanina sa parallel, in-include dito ni Luke that not only the teachers of the law were sitting there, but there are also Pharisees. Some Pharisees also were in the crowd, no? Na hindi binanggit dito sa Mark. Okay, so dito makikita natin ang kahalagahan ng correlation, no? Tinitingnan natin, kino-correlate natin yung yung ating passage sa mga ibang naisulat, lalo tigit sa lahat kapag mga gospel account, no? Kasi sabi ko nga karamihan niyan ay present yan sa iba't ibang mga gospel. Kagaya nito, Mark ang pinag-aaralan natin, nakita natin yan sa Matthew din at saka sa Luke. So okay, so dito makikita natin na bukod doon sa napakaraming tao, nandun yung mga teachers of the law, sinabi sa Mark, at nandun din daw ang ilan mga Pariseo, sinabi sa Luke, nung sinulat niya itong istorya na ito. Okay? Let's go again. So where the Pharisees and teachers of the law from? Saan ang galing itong Pharisees and teachers of the law? Saan sila nagmula? Sinabi din sa Luke 5. So dito kung babalikan natin yung kanina, Luke 5:17 yon, no? Sa Luke chapter 5, sorry for that, I have not put that. It should be Luke 5 verse 17. Makikita natin sa Luke 5:17 na same story na hindi lang mga teachers of the law ang nandoon, meron ding some Pharisees. At saan sila nanggaling? Sa Mark, kung makikita ninyo, walang sinabi dito kung saan nagmula yung teachers of the law. Basta ang sinabi ni Mark, now some teachers of the law were sitting there. No, ganun lang sinabi ni Mark. But kung titingnan niyo po yung Gospel of Luke, sa chapter 5 verse 17, ang sinabi ni Luke, these people, itong some Pharisees and teachers of the law, had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. So itong mga teachers of the law at yung mga Pariseo, nanggaling yan sa bawat village doon sa Galilee at yung ilan sa kanila nanggaling pa ng Judea at Jerusalem.
Okay, so doon sinasabi yon at na hindi natin nakita dito sa verse natin sa Gospel of Mark. Okay, kaya nga dito natin i-emphasize, paulit-ulit ko sinasabi, tingnan ninyo yon, pag-aralan ninyo yung parallel passage kasi sometimes wala dito sa pinag-aaralan ninyo, makikita ninyo yung ibang dapat matutunan na makakadagdag sa inyong understanding kapag ito ay tinitingnan nyo sa parallel passage na merong istorya na kagaya nun. Lalo tigit sa lahat kapag gospel ang pinag-aaralan natin. Kasi maraming makikitang mga gospel account na inulit din sa mga gospel sa Matthew, Mark, lalo tigit sa lahat Matthew, Mark, and Luke. Although John sometimes very specific si John, no? Although sometimes nandun yung iba pero hindi natin lubos, hindi karamihan nandoon. Although there are some but not all. Pero kung titingnan natin yung Luke, Mark, and Matthew, karamihan very the same thing ang sinasabi nila. Sometimes lang may mga kulang na hindi natin nakita doon, makikita natin sa ibang mga passages sa ibang gospel. Okay, dito nakita natin wala sa Mark, but then nakita natin sa Luke kung saan nagmula ang mga Pharisees at teachers of the law. Now, how did the Pharisees and teachers of the law respond? Paano sila nag-respond doon sa sinabi ni Jesus, nung sinabi niya sa paralytic that your sins are forgiven? Thinking to themselves, no? Nag-iisip sila sa kanilang mga sarili, ang sinasabi nila sa isip nila, bakit sinabi nitong tao ito yung sinabi niya, no? Why does this fellow talk like that? Bakit siya nagsasalita ng ganoon? He is blaspheming, no? Who can forgive sins but God alone? Okay. So something to take note. Sabi ko nga, di ba? Kapag nag-aaral tayo, yung mga hindi natin alam, something na very unfamiliar, kailangan nating i-take note. And something to take note, mga kapatid, yung word blasphemy. Ano bang ibig sabihin ng blasphemy? Kasi sinabi dito, Jesus Christ is blaspheming. No? Ang root doon is blasphemy. So ano bang ibig sabihin nung sinabi nila that Jesus Christ is blaspheming? Okay, so titingnan natin 'yan. So what is blasphemy? Kasi kailangan nating tingnan 'yon. Kasi hindi natin pwedeng just tanggapin lang ng gano'n na sinabi nila that Jesus is blaspheming pero hindi naman natin naunawaan ano bang ibig sabihin ng blasphemy. So this is where you need to go to the dictionary or i-google ninyo ano ba ang blasphemy in the Bible. Okay? Ang sabi doon, it is an act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God. Okay? So pag nagba-blasphemy, ibig sabihin you are insulting God, no? Yung para bang you are showing contempt to the Lord, no? And it reveals lack of reverence, yung paggalang sa Panginoon Diyos. So dito, ibig sabihin pala nung inaangkin ni Jesus Christ na meron siyang karapatan na magpatawad ng kasalanan, nung sinabi niya ito, ito ay blasphemy sa mga teachers of the law, sa mga religious leader kasi sa kanila, ang pagkakaintindi nila, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. So nung sinabi ni Jesus, dahil tingin nila sa Jesus ay tao lamang, ito ay insulto sa Diyos. No? Yun yung blasphemy, ibig sabihin, iniinsulto nila ang Diyos, parang nagpapakita ng contempt si Jesus or lack of reverence sa Panginoon dahil inaangkin niya na siya ay may karapatan magpatawad, na ang alam ng tao, alam ng mga religious ay ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. So yun po yung blasphemy. Kaya kapag inalam natin yung blasphemy, nagkakaroon ng linaw tuloy yung mga gusto nating pag-aralan, no? Na sometimes nakakaligtas lang yan ng ganyan sa atin, but then kung nagte-take note tayo ng mga keywords, mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin, na naunawaan natin ang ibig sabihin noon. Kaya ngayon, naintindihan natin what is blasphemy. So ito ay parang pagpapakita ng insulto or contempt of lack of reverence to our God. And that is what they claim na Jesus ay nag-commit ng kasalanan nung inangkin niya na may karapatan siya na magpatawad sa ng kasalanan, na ang Diyos lamang ang pwedeng gawa noon. So yun yung blasphemy.
So it is an unpardonable sin. When you sin of blasphemy, hindi ito walang kapatawaran ito, no? Yung unpardonable siya, no? Especially, diba, sabi nga ni Jesus Christ, some of the writings, any sin can be forgiven, but when you sin against the Holy Spirit, it cannot be forgiven. Okay, so it is unpardonable sin when you blaspheme against the Holy Spirit. So it is something that cannot be forgiven. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya nga yung sin of blasphemy is not really somehow a very light thing, no? Kaya nga kapag nagba-blasphemy tayo, ibig sabihin it is an insult when it comes to God, and it is wala itong kapatawaran, no? So why Jesus was accused of blasphemy? Bakit inakusahan siya of blasphemy? Jesus forgave the sins of the paralyzed man. Okay, so bakit siya naakusahan? Kasi he forgave, pinatawad niya ang kasalanan ng paralyzed na man. Okay? God alone forgives sins. He was accused of blasphemy because he forgave the sins of the paralyzed man, since God alone forgive sins. Okay? Okay, so what did Jesus immediately knew in his spirit? So nung tuloy natin yung istorya sa verse 8 and 9. So what did Jesus immediately knew in his spirit? He knew what the teachers of the law were thinking in their hearts. So what does this tells us? It means to say, dito pa lang may interpretation na tayo dito. Ibig sabihin, God can read our minds. God can read our hearts. No? He is an all-knowing God. No? That's why, alam na kaagad ni Jesus Christ yung nasa isip ng mga teachers of the law. Kahit hindi sila nagsasalita, alam ni Jesus Christ, nababasa niya ang kanyang mind, ang kanilang mga mind. No? Jesus Christ can really see what is in our hearts. No? At dito, interpretation na yan. No? May interpretation na tayo dito. Although kahit hindi ito sinasabi dito sa verse na yon, but then the fact that Jesus immediately knew in his spirit what is in the mind or what these teachers of the law is thinking, it means that God is an all-knowing God, that God can read our minds. He can know what is in our minds, in our hearts, no? By just looking unto us. So what did Jesus said to them? Okay, why are you thinking these things? So kahit hindi sila nagsasalita, alam ng Panginoon na meron silang siniisip na maraming bagay. Kaya nung nabasa niya at nalaman niya yung kanilang mga iniisip, kinumpronta niya yung mga Pharisees at teachers of the law, at ang sinabi niya, which is easier? Ano ang madaling sabihin dito sa paralitikong tao? Okay, may contrast po tayo dito, ha. 'Di ba? Sabi nga natin, kapag tayo po ay nag-aaral ng Bible, tingnan ninyo po yung contrast. Okay, yung pinagkukumpara. 'Di ba? Sabi nga natin, may contrast tayo nung nakaraan natin. It is much easier for a camel to enter the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of God. So may contrast 'yon. Binigyan natin yun ng emphasis, no? At tiningnan natin yung meaning, no? Kasi napakagandang bigyan ng meaning yon. Okay, yung contrast na yun. Dito may contrast din. Ano yung sinasabing contrast dito ni Jesus Christ? Ang sinasabi niyang contrast, mga kapatid, ano ang mas madaling sabihin sa taong ito na paralitiko? Ang mga kasalanan mo ay pinatawad na, o sabihin sa kanya, tumayo ka, kunin mo ang iyong banig at lumakad ka. Okay, so dito may kino-confront ni Jesus Christ ang mga tao, lalo tigit sa lahat ang mga religious leaders, nitong question na ito, na ano ang pinakamadaling sabihin sa paralitikong taong ito, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, o tumayo ka, kunin mo ang iyong banig at umuwi ka, at ika'y lumakad at umuwi. Okay? Now we will take this because this is a contrast.
Okay? But I want you to know, okay, mamaya titingnan natin yun, no? But we will take note of the contrast. But I want you to know, tingnan natin sa verse 10, 11, and 12. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take up your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Okay, so ano sinasabi nito? Nung kinumpultan niya yung mga religious leaders, dahil may alinlangan sila kung may karapatan ba si Jesus na magpatawad ng kasalanan, dahil sa kanila, ang Diyos lang daw ang pwedeng magpatawad. Sinabi ni Diyos, sinabi ni Jesus Christ, gusto ko ninyong malaman na ang Son of Man ay may authority on earth to forgive sins. So, gusto niyang patunayan na may authority the Son of Man. No? Dito ginamit ni Jesus Christ yung Son of Man that He has the authority to forgive sins. Kaya sinabi niya dun sa taong yon, sinasabi ko sa iyo, get up, tumayo ka, kunin mo yung banig at umuwi ka. So anong nangyari sa verse 12? Itong taong ito ay tumayo, kinuha niya yung kanyang banig at umuwi siya na nakita ng lahat ng tao. Okay, now let's have an observation of this. What did Jesus wanted the Pharisees and the teachers of the law to know? Anong gusto ni Jesus na malaman ng mga Pariseo at mga teachers of the law? That the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Gustong malaman ni Jesus, gustong ipaalam ni Jesus sa mga religious leaders na meron siyang karapatan magpatawad ng mga kasalanan. Okay? What did Jesus said to the paralyzed man to prove this? Paano niya ipapakita na meron siyang karapatan magpatawad ng mga kasalanan? Ang ginawa niya, so what did Jesus said? Ano sinabi niya doon sa paralyzed man para patunayan na meron siyang karapatan magpatawad ng kasalanan? He told him to get up, take his mat, and go home. What happened next? Alam na natin ang nangyari. The man got up, took his mat, and walked out in full view of all the people. Siya ay tumayo, kinuha niya yung kanyang banig, at umuwi siya sa nakita na in full view, no? Nakitang-kita ng lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng taong nandoon, nakita nila kung paano itong paralitikong taong ito ay tumayo, kinuha niya yung banig at siya'y naglakad at umuwi. At yun ay kitang-kita ng mga lahat ng tao na nandoon. Yun ang sinabi. Okay? He went out praising God, sabi po sa Luke chapter 5 verse 25. So siya ay umuwi na hindi lang siya tumayo na parang walang nangyari. Ang sinabi doon sa Luke 5:25, siya ay umuwi. He went out sa lugar na yon praising God. Okay? Now, I end on this. I-reserve natin sa Wednesday yung interpretation. Okay? Para tapusin lang natin yung observation because we are already time. Okay? Now, it's easy to take note. Sabi ko nga kanina, yung Mark chapter 2 na pinag-aaralan natin ay makikita rin sa Matthew 9 at makikita rin sa Luke 5. Napakagandang bigyan ng comparison yung anong naging attitude o respond ng mga tao pagkatapos nilang makita yung miracle na nakapaglakad itong paralitikong taong ito. Tingnan niyo po, iba-iba ang isinulat ni Mark, Matthew at Luke. Napakagandang bigyan ng pansin ito para makakatulong ito mamaya sa ating interpretasyon. Okay. Sabi po sa Mark 2 verse 12. Dito tayo magtatapos. Di ko na po itutuloy kasi after this, interpretation na tayo. So this amazed everyone. Sabi po sa Mark 2 verse 12, dun sa ginamit natin tonight to study this verse, itong nangyari daw, this amazed everyone. So everyone was amazed, no? And they praised God, saying, we have never seen anything like this.
So parang namanghalang ang lahat ng tao, sabi doon, at nagpuri sila sa Panginoon at sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganitong bagay. Okay, that's it. Ganun lang ang dating. Okay? Sa Matthew 9 naman, verse 8, when the crowd saw this, they were filled with awe and they praised God who had given such authority to man. Okay? So kay Mark, ang sinabi doon ng mga tao daw, ngayon lang daw sila nakakita ng mga bagay na ganoon na nangyari. Dito naman sa Matthew, ang binigyan ng pansin, okay, ganun din, they were filled with awe, no? Na-amaze sila doon sa nakita nila, and then the same thing, they praise God, pinuri nila ang Diyos. But then ang sinabi dito, they praise God who had given such authority to man. So, ibig sabihin, okay, naniniwala sila na si Jesus ay nagpagaling, pero it is just an authority na ibinigay ng Diyos sa tao. So, ibig sabihin, sa tingin nila, tao rin si Jesus, para bang he is just a man who had been given by God the authority to do the miracle. Okay, sa kanila, yun po, no? Matthew 9:8, ang sinabi doon, na namangha sila, nagpuri sila sa Diyos dahil binigyan niya ng karapatan ang tao upang gawin yung mga bagay na yon. At dito makita natin from that verse na tinuturing nila pa rin si Jesus na tao na nagkagawa ng mga miracle na yon dahil binigyan siya ng autoridad ng Diyos. Okay? Hindi nila tinitingnan si Jesus Christ as God, but He is just a man na binigyan ng Diyos ng authority para gumawa ng himala. Okay, sa Luke 5, tingnan niyo po yung sinabi. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, we have seen remarkable things today. So parang yung Mark saka yung Luke, parang parehas lang ang sinabi. Okay, pero mas maganda nating bigyan ng pansin yung Mark, yung Matthew 9:8. Kasi dito binanggit sa Matthew that they just simply see Jesus Christ as someone who had been given by God the authority to do a miracle. Okay, so yun po yun. Okay, so from here we stop because next Wednesday we'll do the interpretation of it. Okay, so I hope naintindihan natin yung observation, no? Nandito po lahat yung mga hinimay-himay natin, yung itong verse na ito. Nakita natin lahat dyan yung mga dapat nating maunawaan, mga key verse, yung mga response, kung ano yung sinabi ni Jesus Christ, ano yung pinatutukoy ng mga religious leaders, nandito lahat yon. Okay, so next Wednesday, we will try to finish this by doing the interpretation of this passage based on what we have seen sa observation at bibigyan natin ito, paano natin i-apply ito sa ating buhay. At ano tinuturo nitong verse na ito kung ano yung pinaka summary nitong tinuturo na ito na yun yung gusto ng Panginoon ipabatid sa bawat mga tao na nag-aaral nitong salita na ito ng Panginoon. Okay, so from here I end. Okay, so let me just stop this sharing and then let me just stop